Yeah! Mic check yon. Welcome back dito sa aking reaction video mga pamangkin. At syempre, eto, ang dami nagre-request nito. EJ Power versus Shea. Aba? Eto, napanood ko to ng live. At grabe to para sa akin. Grabe yung EJ Power dito. Syempre, iba yung live. Iba yung dito sa tawag nito. Yung dito mo mapapanood naman siya sa YouTube o sa PC. Iba yung live, iba rin yung sa cellphone mo lang mapapanood or PC. Pero bago natin gawin yon, ang reaction video, bati muna tayo. Galing ulit to sa GL versus Beatroom. Ito po yung title ng background intro music ni Beatroom sa laban na to. Leve, Palestina, Arabic Remix 2023. Invictus, di talaga marunong mag-judge yan. Panoorin mo judge niya kay Mot versus Six Threat. Ang labo, tae ka talaga, Invictus. Gago kayo hinahate nyo yung tao Boss, EJ Power versus Shea naman. Mainit na mainit. Gusto ko makita kung paano ka mag-react sa mga bars doon. Salamat. Eto na yun. Shea versus EJ Power. Ayun Pinagtawanan mo pa si Looney. Kala mo naman talaga lamang ka sa views sa battle. Sa dami mong battle na walang kwenta, tanga ka ba sa music kaya makakasabay ka sa kanya. May umiiyak sa comment section. May umiiyak sa comment section, gagong puta. Bahala ka sa buhay mo dyan, biyak ka dyan. Tito Shernan, pangit naman ang pangalan dyan. Pabanggit. Magkahiwalay Pabangit Pabanggit naman ang pangalan dyan. Reggie Cepeda from Samar. Laging nakabantay sa reaction video mo. Ang haba ng time ni Beatroom. Wag na maghurado next time si Invictus. Yun lang ang walang kwenta ang sinabi sa lahat. GL round 1, siya lang ang nagbigay kay Beatroom ng round 1. Ha ha ha. Tito, sino yung kalaban ni GL? Rookie ba yan? Baduy mag-spit. Di na nga kilala, boring pa ng round niya. Haters gonna hate. Ganun lang yun. Yung sa 2x2 finals naman, Tito Sherna, meron na. Okay. 2x2 final naman, boss. Meron na. Wag na natin patagalin to. Eto na to. Unahan natin ng konti. EJ Power. On 15 day 1, EJ Power. EJ Power, round 1. Arik! Ba't ang baho? Nakakasulasok. Kaya pala, may taga-PSP na nakapasok. Yung pakawala ni Hasbulo, naghahanap na naman ng instant fame. Pwes saksihan nyo ko kung paano ko i-bodybag tong outsider gamit flip-top game. Oo, alam ko, nalaglag ako sa may hagdanan. Kaso bitin sa akin yung 3 laban, gusto ko pang manlapastangan. At dahil di ako nagkampiyon sa unang beses na pagsalang, tung 2x2 at isa buhay champ na lang ang aking tatapak-tapakan! Teka, 2x2 at isa buhay champ pala ang aking kakalabanin? Gantong match-up yung gusto ko walang mawawala sa akin. Nice. Pero sige, ikaw na 2x2 at isa buhay champ, if you say so, pero pag tinalo kita ngayon, magsama kayo ni M-Site sa loob ng resume ko. Ganda nun. Oo nga pala, tinalo niya si M-Site. Kaso nung panahon na yon, si M-Site ay... oo. Champion na ng tryouts. Champion na ba kami ng 2x2 nun? Nung tinalo niya, parang hindi pa Double check natin. EJ Power. Wait. Hoy. Hindi ko lang sure kung tapos na ba yung nag-champion kami. EJ Power versus M-Site. Anong date ba yun? 7 years. 2018 kasi kami nag-champion. Hindi. Nauna yung laban nila. So, parang ang sinasabi niya dito, tinalo niya yung 2x2 champ at 2-time champ. 2x2 kasi isa buhay. Si M-Site nung panahon na to, 2x2. Hindi. Parang ang pinapalabas niya dito,
Itong panahon na to, yung tinalo niya is 3-time champ na. Pero nung sinabi niyang magsama kay ni M-Site sa resume ko is nung tinalo niya is ano pa lang siya. Freestyle champion pa lang. So isa pa lang yung title. Oy. Ano pa bang may pagmamalaki mo dito? Nakabilang ka sa top 1 tsaka top 2 na most viewed na video? Ano nga ulit yon? Yung isa, extra ka sa 2x2, tapos yung isa, body bag ka kay Sinyo. At kung usapang TF naman, wag na wag ka sa akin magyayabang. Ika'y imposibleng lumamang. And just to rub it in, 2 laban mo sa PSP, plane ticket ko pa lang. Mahal yata ang plane ticket mula doon sa Colorado no? Kasi ang alam ko 18 hours ata bumabiyahe yan si EJ. Ilang terminal ang binababaan yan. 6 na taon kang nahinto at hindi naramdaman presensya. 6 na taon kang nahinto at hindi naramdaman presensya. Maraming nag-abang sa'yo sa ligang to. Pero winalambahala yung eksena at nagbukas ulit siya ng pinto at nagbalik para lang sa pera. Tama ngang hindi kinakalawang ang ginto pero nasasanla at nabebenta. Aba, grabe, okay din. TF daw dodoblehin. Royalty sa bulletin, may bonus cash pa on the scene. Agad-agad pumirma ng kontrata dahil sa malaking offering. Kaya anong alagad ng sining? Ulul, accessory ka sa money laundering. Okay. Kunyari, wala... Putang ina. Eto na. May pinapatamaan siya dito. At pumirma ng kontrata dahil sa malaking offering. Kaya anong alagad ng sining? Ulul, accessory ka sa money laundering. Kunyari, walang alam mo. So ano yon? Yung labas niya parang white lies. Yung binayad naman sa kanya, putya, mas malaki pa dun sa grand prize. Kaya wag kang umaasta na bida. Kabilang ka sa mga bad guys para lang tong laban mo ay balakid. Binabakapan ka lang ng franchise. Nice. Kasi real talk, isa buhay 2024 dapat yan sasali. Pero mas pinili niya yung matira mayaman. Kaya si Arik, nag-focus na lang sa mga bago na pagkakakitaan. Kaso inatsapwera ka na nila. Pagkatapos kang pakinabangan at ang masakit, nagbalik ka sa flip-top kung kailan di ka na kailangan. Kaya tanggapin mo na lamang ang katotohanang malungkot na tinalikuran ka na ng kumpare mo kasi mas masikip tumbong ni Mot. Pero may backup plan siya. Alam niyo kung ano? Call Enigma. Dating walang nire-repin, biglang naging 187 kasi nga, Boss Balita. Bigla-bigla kang babalik dito. Putang na, nakakadire. Lumayas ka sa pamamahay ko dahil dito, tunay lamang ang nananatili. Ang ganda nun, may nilabas kasing damit sila Enigma na tunay lang ang mananatili na ang ibig sabihin ay sa pagkakaalam ng karamihan, yung mananatili sa flip-top. Squatter ka na vulture, di ka nagmamatter pa sa new school. Ngayon nagkakatotoo na yung sinabi ni Balakid pagkat sinusuka ka na lamang ng rappers of the future. Lampas dekada ka nang bumabatel, punching bag ka pa rin ng liga. Buhay na patunay na hindi lahat ng nabubugbog sa umpisa nagiging bida. Nakita mo yung picture natin na in-upload mo? Hindi ka ba nababahala? Senyales na yan kung bakit tayo pinagtagpo ng tadhana na yung rango mo sa battle rap, bumababa na ng bumababa at umabot ka na sa punto na tinatapat ka na lang sa mga dati mong tagahanga. At kung pepersonalin mo ko gamit mga corning sulat mo, wala kang mapapala sa akin, boy. Napaka-boring ng buhay ko. Kasi magaling daw to mang clown. Galawan niya pang 1980s. Pues pag ako ng clown, galawan ko pang John Wayne Gacy. Idamay mo na lang. Sino si John Wayne Gacy? Sino yun? Pa-comment ako, thank you, hindi ko kilala yun. Buhay ko. Kasi magaling daw to mang clown. Galawan niya pang 1980s. Pues pag ako ng clown, galawan ko pang John Wayne Gacy. Idamay mo na lahat, pati yung babae ko na baby. Tandaan mong mas nagiging tarantado si Eminem kapag nadadamay na si Hailey. Tangina, alam ni Shay yun. Eminem fan din yan. Ako, nung nagsimula ako mag-rap, Eminem talaga pinapakinggan ko. At hanggang ngayon, puking nang ina. Lahat na nakakalaban ni Eminem, putang ina nyo. Hindi ko na pinapakinggan. Ang ganda nun.
Sa sobrang itim ng aking budhe, yung sayo mamumuti. Mas kupal pa ako sa pasaherong hindi nagbayad tapos nang hingi pa ng sukli. Kaya kung usapang dark humor lang, hindi uubra yung pang bonjing mong dating dahil mas pangit pa yung gagawin ko sa'yo kaysa sa anak ni Bossing at Pauline. Tang-inang EJ to. Woo! Bebe, anak ni Bossing, cute ka. Ganyan lang kumana ng mga tonong pangsadista. Pag tumodo malagim at pag kumombo mas mabisa. Pinakita ko lang na madaling sabayan yung pang walang modo mo natira. Ngayong pinalagan kita sa kakupalan, sabayan mo ko sa karisma. Ang ganda ng round 1 ni EJ, sa totoo lang. wala siyang patay moment. Ang ganda nun para sa akin, ang ganda nun. Yung dark humor, tangina lalo yung wala anak ni Bossing kay Pauline. Pero overall, ang ganda. Maganda yung round 1 ni EJ para itapat sa isang Shay. Eto, painggan natin Shay. Taga-PSP daw ako. Gaga ka ba? Teritoryo ko kung nasan nakatapak ang aking paa. At tatapak-tapakan ko lang ang etchas na to. Sa katunayan, taga-flip-top ako. Tignan nyo yung medyas na to. Okay. Flip-top yung medyas. Yun, sa mga maghahanap, yung sinasabi niyang medyas na flip-top, merch yan ng flip-top, may medyas. May jacket, may t-shirt. At ang ganda ng medyas ng flip-top, bili kayo. Tsaka nagyayabang dahil mahal yung ticket. Matikas ka na yan. Gago, buong net worth mo. Kwintas ko pa lang. Points yun para sa akin. Puntos yun, yung kasi parang TF mo, plane ticket ko pa lang, putang ina, tapos irerebatan nyo na kwintas ko lang lahat ng meron ka po. Ang ganda nun. Reimburse ko na lang ticket na ito. I-Gcash ko na lang. Attention! My name is Drill Sergeant Christopher Janong Kiko at kasama natin dito si Private EJ Florentino. Ay, dahil sundalo nga pala. Ngayong gabi, okay. ituturo namin sa inyo ang 7 core values ng US Army ayon sa Army Doctrine Publication 622. Putang ina, nag-research ang Shay, ha? Ito ay loyalty, duty, respect, selfless service, honor, integrity, at personal courage. At para maging malinaw para sa inyo, gamitin nating halimbawa ang putang inang to. Ahon! Game! Game! Anong game? Wala kayo sa PisoNet, hindi tayo naglalaro! Magmula ngayon, pag meron akong tinanong, ang iisa lang ang sagot, kundi, Sir, yes, sir! Do you understand? Oh! Tang ina, ang gandang crowd control niyan. Ang galing ni Shay dyan. Sa part na yung ganyang crowd control, ang galing ni Shay. Okay, simulan na natin. Loyalty. Siguro naman dahil kay Romano, lahat tayo dito ay alam na nakapunta to sa US kasi yung nanay nagsipilyo ng longganisa ng AFAM. Sinuko ang bataan para makaangat. Yun lang kasi ang paraang nalalaman. Kaya nga, humor nito'y dark. Kasi hindi bright yung ilaw ng tahanan. Huwag na rin natin tanungin kung US o Pinas para alamin kung may loyalty ba yan. Kasi, matik naman. At kapag ang loyalty kasi absolute, ito'y walang kondisyon o hangganan. The moment na ito'y maging questionable, matagal nang wala yan. Isa kang Pinoy. Tinawag yung sariling Captain America. Kailangan ko pa ba i-bring up yung Civil War para lang mas magets nyo pa? Bayan o sarili? Tanong ni General Luna.
Kung tingin nyo bayan sagot niyan, ay wala nang duda na isa kang tanga parang stepdad niyang naniwala sa pag-ibig ng isang puta! Ay, tangina, katinon. Next, duty. The army is the face of the nation abroad. Okay. Duty nila ang maging role model pag nasa malayo. Kaso ito, sinabi ba naman kay GL, baka protektahan pa kita. As if hindi yun ang nature ng kanyang trabaho. Ang malala pa, sabi niya, pag ako nagka-PTSD, papatayin kita! Sabi kay GL at Romano. Gago, dun pa lang sa dalawang yon, nag-fail ka na sa duty mo, tarantado. Kasi instead of wearing the uniform to provide a sense of security sa mga tao, ginagamit yung uniform para itago mga insecurities ni Gago. Kaso kahit na i-camouflage mo pa, pati brief mo, pati sando, kitang-kita pa rin namin na all of it is a just false sense of bravado kasi laging sinasabi dahil siya'y sundalo, kaya kanyang ilagay sa hukay. Private Florentino! Di yan ginagawa ng mga sundalo na tunay! Kasi yung mga legit, alam yung totoong purpose ng training nila at yun ay hindi pumatay kundi maging malakas para pigilan ang pagkawala ng buhay. Amen! Anong amen? Gusto niyo ba maaga ma-meet si God? Isa ba? Galing nung ano, ako gustong-gusto ko yung ginawa ni Shay na ganito. Yung pag sumagot yung crowd, sir, yes sir, crowd control tawag yan, galing yan. Tsaka yung pinupunto niya about pagiging sundalo, yung duty, yung ano nga ba yung sinumpaan mo na sa battle na hindi mo kumbaga sa battle parang nababali mo siya. Ang galing nun. Speaking of nawalan ng buhay, wala tong respect sa nawalan ng buhay. Yung bagyong Yolanda, ginawa niyang katatawanan. Para lang ang kanyang dark humor ay mapangatawanan. Okay. Wala daw sinabi yung bagyong yun sa snow. Sus! Yung snow nyo, malamig lang naman. Yung bagyong yun, nag-iwan ng malalamig na bangkay sa daan! Okay, tangina. Ano porket natawa yung crowd? Kala mo, panalo. Tanga, natawa sila sa iyong pagiging desperado. Para sa isa buhay yung kumuha ng buhay ng di mabilang na tao, ginawa niya yung joke. Ang malala doon, ginawa niya yung bilang sundalo. EJ, may choice tayo. Ang ganda ng punto. Kung gusto mong sabihin, instead of saying, my bar's so sick like Chris Aquino, pwede mo naman sabihin, my bar's so sick like Neo. Buti sana kung battle rapper ka lang. Damay mo kahit sino, kaso hindi, EJ. Sundalo ka din. Kailangan mo mas maging sensitibo. Ikaw mismo dapat alam na may mga bagay na hindi mo dapat ginagawang biro tulad ng isang trahedya. What more pa yung pumatay sa iyong kapwa Pilipino. Galing. Pero Ganda unfair ng na punto. siguro na yung respect. Ito ang ganda ng ito yung napapansin ko dito sa round 1 nila. Si AJ, sabihin na natin maraming napiling anggulo, makakate, at may mga dark humor. Pero yung pinupunto ni Shay dito about sa pagiging sundalo niya, yung buong istorya, si Shay kasi meron siyang ang nakikita ko sa style niya, yung buong istorya ng bawat round ay yung pinakamalaking bomba na pinapasabog niya na pwedeng tumapat sa ilan ba yung punchline na meron ka. Eto, dala ko granada. Sa pasabog, nuclear. Tong isang buong dala ko ay nuclear. Sa'yo, punchline, ganyan. Pero sa akin, nuclear tong ibabagsak ko. Galing na ito, ang ganda ng punto na ito. Ito mo ay hilingin ko para sa Pinas kasi matagal na nga namang wala yung loyalty mo dito. Kasi ang loyalty mo ay sa sarili lamang. Kaya ang selfless service wala sa bokabularyo ni Mr. Private Florentino. Kasi ang loyalty mo sa sarili lamang. Ang selfless service wala sa bokabularyo ni Mr. Florentino. Siya mismo nagsabi kay Tiny na kaya siya nag-army ay para sa visa at benepisyo at kundi dahil sa backer niyang stepdad, hindi siya malilista sa serbisyo. Pero okay lang naman yun. Kaso reminder lang, iho, wag mo yang iyayabang dito. Kasi wala kang kay, hindi ka self-made, produkto ka lang ng nepotismo. At next ay honor. Haba, ano? Pito yan. Next ay honor. Pito yan, ha? Meron lang ako tanong.
Bukod sa dishonorable acts na nabanggit ko kanina, may honor ba ang isang taong puro kasinungalingan yung linya? Kasi ang next ay integrity. Ito'y pagiging honest kahit walang nakakakita. Eh si EJ, porket alam niyang may barrier na wika at hindi aabot sa US Army ang kanyang mga peking pabida, ginagawang circus yung flip-top, binabarbers yung liga. Sa sobrang barbero nito, naging gupit G-clown si Enigma. Kasi di ba, sabi niya meron siyang PTSD sa mga kwento? Talaga? May PTSD ka? Eh sabi na ito kay Batas, 10:55 sa interview ni Batas. Sabi niya, kinonfirm niya yon habang tumatawa. So saan ka nagka-PTSD? Sa pag-jogging sa umaga? Ako, may gera nang naranasan sa lugar pa nila nakipagbakbakan para mga battle MCing tulad mo'y patuloy ma-enjoy ang kalayaan. yung EJK, kinundin ako sa Davao ng harap-harapan. Ironic na ikaw yung sundalo pero ako pa'y may pinaglalaban. Ang galing ni Shay sa part na mabusisi niyang pinakinggan maigi yung interview ni Tiny. Ang haba nun. Tapos yung interview ni Batas. Ang galing. At pag ako nagka-PTSD, damay lahat, pati kinabukasan mo. EJ, yung mga officers mo sa army, susulatan ko. At dahil mainit sa immigrant sa presidente nila, magtutweet din ako ng marami tapos itatag ko si Donald Trump sa bawat isa. Kasi hindi ako andito para patunayang ang estilo ko ang mas mabisa. EJ, andito lang ako para tanggalan ka ng visa. Para pareho na tayo nagbabalik. Ako nga lang sa battle rap. Ikaw, balik ka na sa Pinas next year, EJ. Kabayan, welcome back. At, may personal courage pa pala. Pero ayaw ko mag-overtime sa labang to. So mamaya na lang, pag pinersonal na kita, tignan natin hanggang saan yung tapang mo. Personal choice, tangina. Kaso nga lang, ang inaantay ko dito kay Shay, actually, ang ganda ng pino-point out niya rito. Ang ganda ng pinupunto ni Shay sa pagiging sundalo, na meron kang sinumpaang kaso at merong 7 na parang rules ba yun? Na hindi mo nagagawa sa... meron kang sinumpaan, pero pagdating sa battle rap, parang nababali mo siya. Ang ganda ng punto na yun. At the same time, ang inaantay ko dito yung mabigat na punchline para sa buong round. Kasi nga, ang tingin ko sa round ni Shay ay isang nuclear bomb na ibabagsak niya kay EJ. Pero ang naging ending ng round 1 niya ay meron akong personal, mamaya na. Kay EJ naman, maraming mga gagandang punchline. Ang hirap na ito sa round 1. Ang dami magagandang punchline ni EJ, lalo yung mga dark humor niya. Halos parehas lang. Nagsiset pa ng momentum. Hindi ko pa siya ma-judge sa ngayon, sa totoo lang. Mamaya ko siya iisipin kung paano, baka pwedeng maging overall. Pwedeng per round. Pero ang alam ko, nag-judge ako dito at ang binoto ko si Shay. Round 2 muna. Yo! Puro military bars. Tang-ina, ang dami-dami. Kung mahal mo talaga yung bansa, ba't hindi ka mag-sign up sa Philippine Army? Yes. Dapat lahat tayo. Ako gusto ko rin. Kaya gusto ko magpapayat pa eh. Gusto ko kahit mga 1 year ba? 2 years yan. Gusto ko siyang ma-experience para dapat lahat tayo sa totoo lang para maramdaman din natin yung hirap ng mga sundalo at mahalin pa natin lalo ang bansa. Dapat, maganda yan. Parang sa South Korea, obligado. Inaasar pa yung nanay ko. Meron daw afam. Di ba? Kanudin yung jowa ng nanay ni Ann. Ay! Oh my God! Ang ganda ng ribat na yan. Ayun po. Ang ganda ng ribat na yan. Kala mo, ginamit na sa akin yan ni Romano. Kala mo sa anggulong yan, ako'y matutupi. Kung ako sa inyo, mag-jamming ka, nanay ko, tsaka nanay ni Ann, total pare-parehas kayong mahilig sa puti.
Okay. Ngayon parang nabaliwala yung rebat ni Shei sa about yung rebat niya yung career mo parang katumbas lang ng ginto dahil sa rebat na to. Parang naging amanos. Sobrang haba mo mag-rounds! Kaya yung judges, binibigyan ka lagi ng deduction. Ako, nagmumukha lang mahaba yung rounds ko dahil sa tagal ng crowd reaction. Pero sige, pagbibigyan kita dyan sa trip mong pahabaan. Tatagalan ko pa ng tatagalan hanggang tong matandang tagahawak ng mic mamatay na pagtapos natin maglaban. Shoutout kay Pakundo. Puta napakatibay niyan. Grabe yan. Tagalan nyo pa! Tagalan nyo pa! Tagalan nyo pa! Kaya pa! Kupal. Kupal, tinatagal na. Tapos na. Sino nakarinig na nung bago nitong kanta? Yung All In. Oh, wow. Matanong ko lang, anong feeling na may bago ang release tapos ini-intro sa laban mo, kanta ni Don Pau? Pangil sa pangil, kakasaka ba sa bawat laban? Pero eto na pala yung tumalo sa hari ng tugma sa battle rap. Tinalo mo si Looney sa 2-on-2 tsaka sa 1-on-1. So fucking what? Ngayon, ikaw naman ang aking tatanungin, Shei. Anong feeling na tumalo ka ng average MC? Oh my God. Tangina kung ganyan na ang average MC ngayon. Puking inang yan. Ano pa meron sa underground? Ang yabang umasta. Kala mo talaga nagmamater. Yung mga hinahamon niya naman na rapper, hindi bumabatel. Yan lang ba yung kaya mong gawin? Hamunin si Glock at Eminem? Pues bumangon ka dyan sa hukay, mag-flip-top tayo, Francis M. Ano? Ina nito ni EJ talaga. Tarantado talaga. Grabe yan. Gago yun. Gago. Balita ko, lumabas na daw yung baby mo. Congratulations, brother. Isa na namang daddy na rapper. Anong feeling mo? Biniyayaan ka ng ganyan kasi handaan ng maging father? Tanga, binigyan ka lang ni Lord ng anak para may bago na sa'yong maanggel. Gago! Gago! Tangina mo, EJ! Kupal ka talaga! Yang baby mo na yan, isa ako sa nag-abang dyan. Tangina mo, EJ. Ayop ka talaga. Paborito kong gawin, kilitiin yung paa niya nung nasa loob pa lang siya ng tiyan. Oh. God. Pag ako naging babysitter ni Cray, ipapapanood ko sa kanya yung Skibidi Toilet. Para paglaki niya, maging ganap na siyang abnoy na para bang si Boyet. Joke lang. Oo, hindi. Gets ko tong pinupunto ni EJ dito. Eto sa may mga bagong baby, sa totoo lang, maraming nade-delay. Maraming nade-delay na bata dahil ang mga pinapanood is Minion, yan, yung mga ganyang palabas, yung masyadong hyper, yung Cocomelon, Chucho TV. Actually, yung isang anak ko, medyo na-delay ng salita. Parang mga 4 years old na ata o 5 years old na nakapagsalita. Buti na lang naagapan namin. At ngayon, grade 3 na yung anak ko, nag-aaral na siya na maayos. Naging delay yung anak ko, at hindi lang yung anak ko, yung ibang mga bata pa na mga anak ng kaibigan ko. Dahil sa kagustuhan na manahimik yung bata, pinibigyan ng cellphone, papanoorin. O, panoorin mo to, mananahimik yan, manonood ng Minion, ganyan. So, hindi mo mapapansin, na-adapt nila yung ganong klase ng salita. Kaya minsan, kung mapapansin nito, ako, ngayon, yung sa anak ng tropa, na mga 3 to 3 years old na, pag kinakausap, hindi sumasagot, parang ang bilis pa salita, yung ganon.
Dahil yon sa pinapanood ng bata. Kaya ngayon yung baby ko, yung junior ko, ang pinapanood namin, ang pinaka nire-recommend, Miss Rachel, Bluey, or yung Super Simple. Yung hindi hype na wag kayo magpapanood sa mga anak nyo ng masyadong hype na palabas. Miss Rachel, nire-recommend dyan. Bluey, ayun. At ngayon, babe, 1 taon na yung anak ko, nakaka-communicate siya. At napapansin namin na nakakausap. At syempre, yung screen time sa baby, sa bata, yung panonood, dapat may oras lang, wag babad. Tulad ng yung anak ko, pinapanood namin siguro mga 1 hour, maigit, tas tutulog. Pag umaga, more on kinakausap namin. Kaya yung pinupunto dito ni EJ Power, yung papanoorin ng Skibidi Toilet, bata pa lang, para parang magkulang-kulang kasi hindi nakaka-communicate. Dahil yan sa mga pinapanood. Sa mga nanonood sa akin na may baby pa, may baby ngayon, bago pa lang, alam ko, dahil ako, naging ganito rin ako sa kagustuhan ko, namin, ng asawa ko na, panoorin mo na si para tumahimik. Hindi natin napapansin na ada pala nila yung maling language ng napapanood nila. Lalong-lalo Minion, wag nyo ipapanood sa bata yan. Pwede kung nakakaintindi na, kung nakakapagsalita na, pero pag baby pa, ma-adapt nila yan. Feeling ko nga yung mga ganyang palabas, parang parang sandata rin ng ibang bansa yan para madelay yung mga bata. Alam mo yun, yun yung tingin ko dyan yung TikTok, para wala kang gawin maghapon, maging tamad ka. Parang weapon siya ng ibang bansa, no? Lalo yung mga palabas na yan. Yun lang yung tingin ko parang weapon siya ng ibang bansa para madelay yung mga bata. Kaya ayun, sinasuggest ko para sa akin kung may baby ka, mas maigi panoorin Miss Rachel, Bluey, Super Simple, meron pang isa Poppin' Rock, yon. At basta yung mga Minion, wag na wag yan, Cocomelon, Chuchu TV, yung mga Shadong Hyper. At mas maigi pa rin, screen time, limited lang, at kausapin yung bata. Yun, may sasuggest ko, at maganda yun. Ipapapanood ko sa kanya yung Skibidi Toilet. Para paglaki niya, maging ganap na siyang abnoy na para bang si Boyet. Joke lang. Sawa na ako mang bullshit. Ayoko na ng mga linyang stupid. Pakakainin ko na lang siya ng pulburon tapos di ko pa iinumin ng tubig. Mas malala pa yung aabutin niya sa mga inabuso ni Michael Jackson. Maglalaro. Tang-ina, napaka-dark talaga ni EJ, putang ina. Maglalaro kami ng close open, peekaboo, combo ni Mike Tyson. Ay! Bubuhatin ko pa yung anak mong sobrang cute at sobrang pogi. Sabay ipapatikim ko sa kanya yung wasiwas na ginawa ni Incredible Hawkeye Loki. Pag di siya tumigil umiyak, ia-up and away ko yung leche. Para ang naglaro ng God of War, makikita mo si Kratos sa ere. At habang nakalutang siya sa hangin, aabangan ko siya. Makikita mo si Kratos, kasi yung anak ni EJ ay ni Shay ay si Cray. Oh, tang-ina. Actually, ang katipakinggan na ito talaga, itong round ni EJ. Ako, alam nyo naman, sa ibang, yung ibang mga nanonood sa akin, hindi ko na talaga trip yung mga gantong damay-damay. Pero alam nyo, lately, parang, sinabi ko na nga sa inyo, tinitignan ko na siya as parang movie. Na, sasabihin lang yan dyan, iiwan yan dyan, pero sa baba ng stage, sa labas ng flip-top, hindi nila minimin yun, hindi nila inaano yan. Hindi nila sasabihin ng personal yan, sa bate lang. Kumbaga, ako, inaano ko siya parang, tangina, pangit siya painggan, pero grabe yung creativity, yung art na ginagawa ng mga to. At napapumapasok sa isip ko, putang ina, paano kaya kung ganyan din ako kasama? Kung mag-a-act ako sa flip-top ng ganyan, ewan ko lang kung kaya kong gawin yan, pero tinitignan ko talaga yung mga gantong ginagawa nila. Beatroom, EJ, sila Akata, as napakagaling na art. Lalo kung ganyan. Kasi kung talagang iindahin mo yung sasabihin nila, ibig sabihin effective sila. At ang galing nila dun. Umiyak, ia-up and away ko yung leche. Para ang naglaro ng God of War, makikita mo si Kratos sa ere. At habang nakalutang siya sa hangin, aabangan ko siya bago bumagsak sa may sahig. Boom! Cristiano Ronaldo.
Tama na! Tama na! O sige, laro na lang tayo ng bugtong. Subukan niyong sagutin. Ano itong cute na bagay na mas umiingay habang nag-i-spin? Si Ret? Eh, di si Cray nung pinasok ko sa loob ng washing machine. Putang ina mo. Putang ina mo. Pumikit ka. Imaginein mo. Para ang nanonood ng pelikulang nakapikit. Nasa round 2 pa lang tayo ni EJ. Napanood ko ng live to. At mas ngayon ko siya parang dinadama. Iba yung live, iba rin yung talagang mapanood mo eh. Dito sa video. Ang grabe. Ang grabe. Actually, ang nakikita ko nga dito parang si EJ Power yung karma ni Shay pagdating sa battle rap. Si Shay kasi talagang ano yun eh. Putang ina, grabe ma-personal yan eh. Pero ngayon dito, pinapakita ni EJ Tang ina, ako yung karma mo. Ako yung susundo sa katarantaduang pinagsasabi mo, parang gano'n. Ganyan ako mag-babysit ng hindi ko anak. Medyo may pagkapuwersa. Ang tawag doon, tough love. May halo yung delikadesa. At pag uwi mo, tinanong mo ko, bakit nakabalot siya ng benda? Ah, wala lang yan, sir. Nakanto lang siya sa lamesa. Anong pangalan ng anak mo, Cray? Hi, Cray. Gago. Pasensya ka na, ha? Putang ina kasi ng yung mama at papa. Kaka-computer niyong mag-asawa, yung anak niyo nagiging kamukha na nung yaya. Ay! Yung asawa mo, reklamo ng reklamo. Minsanan ka na lang daw pumatong. Inasawa mo na daw yung computer. Puta, sino ka? Si Plankton? Oh! At kung kayo ni Ann, yung tinuturing nilang Katniel na malatandem sweetheart, andito na yung sisira sa tambalan nyo. Hashtag Alden Richard. Grabe yung EJ ito. Grabe yung EJ. Ann, gagawin ko ang lahat, maghiwalay lang kayo ni Baba. Para meron na akong kabit na makakasama pag wala yung anak ko at asawa. Ay! Ann, gusto ko lang sabihin, ang hot-hot mo. Alam mo ba kung ano yung nag-iisang pangarap ko? Ang masira yung putang inang laptop nyo. Sinong gustong makakita ng utong niya na pink habang naliligo siya sa shower? Ay! Sige, isesend ko sa inyo yung link. Basta tawagin nyo akong master. Master, oh. Di ba totoo naman? Lahat ng lalaki, babaero. Tama? Malibog, salsalero. Kaya taas kamay sa mga tulad namin ni Enigma na pinagjakulan si Ann Mateo. Gago. Ako hindi. Hindi ko pinagtsakulan yan. Tuloy natin tong palabas. Putang inang EJ to. Para ka nanonood ng pelikula. Papatayin ko na tong hayop na to, kaya sa mga nanggigigil diyang tigang, ako na mismo tutupad sa pangarap nyo na maging single mom si Ann. O ano, damay na naman. Tanga, alam mong para hindi maging boring yung battle, dapat gawin yun. Kasi kung mahal mo talaga siya, bakit lumalaban ka pa din, Chong? Isa lang ibig sabihin niyan at di na dapat pang ma-question, hinahayaan ka na lang din niyang bumatel ng bumatel kasi gusto niya rin naman yung nakukuha niyang atensyon. Ay! Grabe naman yun. 1 million para lang sa bag mo? Oh my God, that's fucking crazy. That's only 20 G's for me. Ako bahala sa'yo, lady. Mamili ka na lang ng brand. Kung Gucci ba o LV. Ulul, tanging matatanggap mo lang na bag ay body bag ni Sheyi. Ano? Napipikon ka na. Gusto mo na ako sapakin. Hindi ako pumoporma ng ganto para yung amba mo sa lagin. Pinapakita ko lang sa mga tao kung gaano ka kabadeng, ako na mismo kumakwelyo sa sarili ko kasi alam kong hindi mo kaya yang gawin. Grabe. Grabe to, grabe.
malala pa yung inabot mo dito kaysa sa ginawa sa Unisinyo. Personalidad lang din ni Shea yung sinasalamin ko. Kaya kahit anong gawin mong Yun nga, pagmamakaawa na ako ay huminto, wala kang karapatang magreklamo kasi gawain mo din to. Sinabay Yun nga din yung napapansin ko. Parang eto nga yung pinagagawa ni Shea Ace, yung parang ako yung karma mo, ako yung sundo mo. Na mas halimaw, mas walang ya. Sinabayan kita sa personalan kasi magaling ka nga daw doon. Sinabayan kita sa estilo mo kahit nasa makabago na tayong panahon. Kaya iyakin na kampyon. Ano pang pwede mong irason? Nag-overtime na rin ako para wala ka ng palusot kapag natalo ka ngayon. At Enigma! Kung tingin mo, hindi ka madadamay dito, tinetesting ko lang kung hanggang saan yung kapasidad mo para mag-delete ng video. Grabe to. Round 1, bumubuelo. Round 2, putang nagpaparamdam na ng puwersa. Grabe yung round 2 ni EJ. Sobrang katinon. Grabe yun, lalo yung sa anak ni Shea. Woo! Grabe siya, pero ang galing nung naisip niyang karakter. Yung kung paano niya siya eh. Actually, hindi lang siya basta sinabing, ay, anak mo, gagantuhin ko. Hindi lang siya basta sinabing ganun. Nilagyan niya ng art. At grabe. Tangina. Shea, bawi! Bawi, Shea, bawi. Bawi yan. Ginaya pa talaga ako. Style mo bulok. Paganto-ganto pa si Sundalo. Kala mo talaga, ang angas ni Ugok. Kaya ka lang naman gumaganto kasi may tinatago kang putok. At saka, ay nako, hindi ko nare-rebat yung sa anak ko. Nonsense naman mga balat ng mga putang to. At least si Christian, iisa lang ang tatay. Hindi ever magkakaroon ng stepdad tulad mo. Ay, grabe yun. Grabe din yun. Ang bright daw ni Arik, naisip niyang pagtapatin ang dilim at kasamaan. Pareho daw tayong dark. Eto malupit dito, no? Pagkatapos mong mapanood si EJ Power na parang halimaw sa stage, makikita mo siya as fanboy ni Shea na ini-enjoy yung mga sinasabing ngumingiti. Tag-ina. Ha? Ang liwanag kaya ng aming kaibahan. Masakit lang ako magsalita kasi real talk at minamasama yun ng ilan. Habang si EJ, wala lang. Masama lang ugali niyan. Alam niyo bang para lang i-flex na 3 na tinalo niya, sinabi niya na 3 na nalalaglag niya parang anak ni Robin at Mariel? Puta, EJ, kahit si Satanas nag-react dun eh. Alam niyo sabi ni si Satanas? Ano? What the hell? EJ, wala nakakatawa sa mga young ones sa maaga naging anghel. Ultimo si young one magko-comment sana sa video ng offensive kaso di niya alam i-spell. Pero real talk, di ba may anak ka na? Oy, anak din. Di ba may anak ka na? Saya, di ba? Tangina nyo, di ba? Tanginang EJ to, ang galing niyang humawak ng karakter. At the same time, nai-enjoy niya yung sinasabi ng kalaban niyang galing. Alam mo yung mga nalalaglagan, EJ, pangarap nila yun maranasan. Yung iba nga yun na lang dahilan ba't nasasabik sa kinabukasan. Imagine, excited ka na bigay sa kanya lahat. Binigyan mo na ng pangalan, tapos yung pangalang yon sa puntod mo lang pala masisilayan. Ganyan ang mga panghabang buhay na trauma ng iba na ginagawa niya ang isang biro para lamang sa ilang segundong tawanan. Oh, baka sabihin mo, kupal din ako sa mga dati kong laban. EJ, di ako nandadamay. Nang mga walang kinalaman. Yung anak ni Fukuda, ginawa ko yun kasi kailangan niya maramdamang hindi magandang hilingin ng kamatayan sa pamilya ng kalaban. Kung iintindihin nyo lamang ang context, wala na tayong pag-uusapan. Kasi iba ang may dinadamay kasi kailangan pag-usapan versus kailangang mandamay para lang mapag-usapan. Oh, ganda ng punto na yon. Parang yung sinabi niya kung bakit niya inaanggulo kay Fukuda yung anak is para ipamukha sa kanya yung negative side ng ginawa niya. Ang ganda nun. Yung kay EJ kasi, di ba, parang anak ni Robin kay Mariel, na parang wala naman sa battle para lang magkaroon ng hype. Galing nun. Tulad ng kasal nyo ni Jonah May. Isipin mo ako si Batas, pag-usapan natin, pare.
Umpisahan natin sa tanong, mahal mo ba talaga yung babae? Kasi di ba sabi mo kay Abra, sasampalin mo siya ng dollar bills? Anyari? Ba't sa dinami-dami ng pinagdaanan nyo at haba ng binyahe, ang ending yung kasal nyo ni Mare parang ginanap lang sa garahe? Puta, di ba pag mahal mo, bibigay mo yung best mo? EJ, yun na yung best mo? Pero kung hindi, umamin ka, di niya ba deserve yung best mo? Kawawa naman si Jonah, Pota, Oxpa kung nag-reserve na lang ng resto. Biruin nyo ang taba-taba nung asawa, ang sikip-sikip nung pwesto. Niwala pa nga atang reception yung mga cellphone sa reception. Bigating guest, meron. Ayun, naghahanap ng lechon. Eto real talk lang, ang manlait ay di ko intention. Sabihan mo sila mag-diet. Kasi kapag mataba hita sa bandang hiwa, nagkakapawis retention. Bahala ka kung gagawin mo. Ito lang ay aking suggestion. Kasi nakita ko mga bisita, lahat mukhang may yeast infection. Pero, yung asawa mong teacher, pare, nakakabilib. Nagagawa pa rin magturo kahit may laman yung bibig. Alam nyo, tinuturo yung menu o order na naman ng ramen na may 4 na egg. Ay, kaya ang taba ng leeg. Huwag mong tuturuan mag-jogging kawawa sa heg. Pero bilang teacher, huwag mong tuturuan mag-jogging kawawa sa heg. Pero bilang teacher, yung impact niya sa mundo wala makakadaig. Kasi kapag si Jonah may ang pumadyak, buong daigdig! Galing. Ang galing nun. Pero in fairness, kahit ganun yun, iyo pa rin pinakasalan. Kaso, EJ, ang kasal, 1 beses lang yan. Tapos ganun? Anong klase kang lalaki? Di mo man lang in-effortan kasal nyo. Natouch tuloy ako, EJ. Buti pa ako, pinaghandaan mo. Okay. Ano sasabihin mo? 1 araw lang yung kasal, importante, mahal isa't isa. Ganyan na ganyan din sasabihin ko, pre. Pag walang-wala na talaga. Yun na nga yung point, 1 araw lang, isa. Sa dami ng araw nyo magsasamang dalawa, yung 1 araw na yun, hindi pa naging special. Tinake for granted mong tang-ina ka. Bakit? Ano sabi niya sa'yo? Ayaw niya ng mag-aarbo? Gusto niya, simple lang. Naniwala ka naman. Tanga, alam niya kasing di mo afford at mahal ka niya at ayaw ka lang niyang masaktan. Sabihin na natin, gusto niya naman. Kaso kulang sa budget, kaya ganun ang eksena. O ano yung sinasabi mo, sasampalin mo si Abra ng dollar bills. Ulul, wala kang pera. Kaya sa mga lalaki dyan na nanonood ng live, alam nyo na mga repa. Hindi porket okay lang sa partner nyo ang bare minimum, di na kayo magsastrive makapag-provide ng extra. Gusto nyong itrato kayong hari, gawin nyo siyang reyna. And that, my friends, ang pinagkaiba ng aming letra. Kasi pag si EJ na nagsusulat, literal na ginagawa niya lamang para sa shock value. At yun lang ang dahilan ba't siya may power sa pangalan. Habang ang mga bara ko, personals overload. Yung power sagad-sagaran. Kasi may purpose at yun ay mag-create ng spark upang yung nasa dilim maliwanagan. Pag-usapan natin yung sinabi ni Shea kanina, about sa kasal. Alam nyo, may ano yun may kanya-kanyang punto. Yung pinupunto ni Shea kasi, minsan lang yung kasal, pagandaan mo. Yung parang hindi porket sinabi, hindi, sige, kahit simple lang. Pero totoo din naman na pag yung babae, tangina, yung gastusan mo na tangina, minsan lang yung kasal, dapat mag-arbo. Kumbaga parang ano sila niyan parang Disney princess pag kinasal. Parang iyan yung parang magandang kwento sa teleserye ng buhay nila. Pero sa isang banda, may pwedeng i-kontra diyan. Kung wala naman talaga, wag ipilit. Kung wala naman talagang pera, wag mo na magpakasal. At pag-isipan maigi, yung kasal na yan ay hindi, batas yan ng tao. Actually, maraming nagpapakasal dahil, pakasal na tayo, ayoko na maghiwalay, pero hindi pa talaga totally, kilala yung isa't isa. Kaya yung iba nauuwi sa annulment, paghihiwalay, which is nahihirapan na sila dahil sobrang higpit ng batas pagdating dyan sa annulment. Mas maigi, kung magpapakasal ka, talagang dapat yung kilalang-kilala mo na, after a year na, kilalang-kilala mo na parang sawa ka na sa lahat, mahal na mahal mo na. Ako, opinion ko to. Hindi porket sinabi ko tong opinion ko to, ay opinion to ng mundo. Pwedeng tama ka, pwedeng mali ako, pwedeng tama ako, pwedeng mali ka. Lahat tayo may kanya-kanyang opinion. Para sa akin, yung sinabi ni Shea, tama rin. Tama naman yung sinabi ni Shea. Minsan lang ang kasal, pag dapat bongga na. Pero,
Kung hindi pa naman talaga kaya, wag pilitin. Kaysa naman magpakasal kayo, bongga nga, pero pinangutang mo naman, habang after ng kasal nyo, baon kayo sa utang, hindi rin masaya eh. Alam mo yun? Mas mainam pag-ipunan, paghandaan, yung sinasabi niya bare minimum, maghanap ng extra, tama yon, mag-ipon, at bago magpakasal, pag-isipan maigi dahil mahigpit ang batas natin pagdating sa annulment. Mamaya kasi, sobrang mahal na, ilang taon pa lang kayo, mahal yun na, ayoko na maghiwalay, nangako ako sa Diyos. Pero in reality, marami talaga na problema pagdating sa kasal. Kasi after 7 to 10 years, doon pa lang lalabas yung talagang sawa, galit, away, toxic, alam mo yon. Pag-isipang maigi, magsama muna ng matagal. Yun lang, share ko lang. Kaya anong dark versus dark? Nagkakamali kayo. Oo, pareho kaming may dilim, pero huwag kayong malilito. Yung dilim ko ay bunga ng liwanag na pinapakita ko. Yung kadilimang pinagmamalaki mo, parte lang ng anino ko. Oh, ganda nun. Ang ganda nun. Ang ganda nun. Yung kadiliman na meron ka, parte lang ng anino ko. Ang ganda nun. Pero ako ito, malinaw sa akin. Ang ganda nung pinupunto ni Shei, lalo dun sa kasal. Ang ganda nun. Pero, ayun nga, damay asawa, ganon kay Shei. Pero kung mas dark lang, para sa akin, EJ, mas nakuha ni EJ round 2. Mas grabe yung pagiging dark. Ayun nga yung sinasabi ko kanina, parang ang lumalabas dito, si EJ Power yung parang naging karma ni Shei na putang ina mo. Ako ngayon yung sundo mo. Round 2, malinaw sa akin. Sa round 1, di ko pa siya nakikitang ganun parang pwedeng ang tabla. Pero round 2, malinaw sa akin, EJ. Bati tayo. Wait lang. Bati tayo. Okay. Gusto ko yung mga may pangalan. Solid si Sir Shernan, nanonood ng Records of Ragnarok. Yes. Inaabangan ko nga yung kay Bude. Kailan kaya ipapalabas yun? Meron sa manga, pero ayoko, mas gusto ko yung sa Netflix. Tito Shernan, baka naman, ma-shoutout mo, next video, from Sorsogon po. Walang pangalan eh. Parang naririnig ko si Aklas kay Victrum. Grabe, Tito Shernan, deja vu ang laban ni Balakid at Aklas. Tapos version 2.0 ni Victrum at GL Dame. 2-2 sana magkampi si Akata at Victrum, parehas kalaban. Okay. Mag-e-end yung Roman Reigns sa pagtapat kay Cody Rhodes. Roman Reigns, Cody Rhodes, WWE professional wrestler. Roman Reigns, Roman Empire reign during their Roman Dynasty. Double meaning na nakakonect sa mga una niyang sinabi. Okay. Binoto mo nung live si Bit kasi nakapusta ka dito. Hindi. Kahit nakapusta ako o hindi, para sa akin, Bitroom live kasi iba yung impact sa live eh. Pero sa video na, mas sa akin si GL. At hindi big deal sa akin yung pusta. Puta yun, barya lang yan. At hindi yan mababayaran yung dignidad ko. Pampa-ano lang yan, pampa-flavor lang yan sa panonood. Idol, kamusta yung mga bata na ginagawan mo ng kanta ng pandemic days? Nagrarap pa ba sila? Yung iba kasi, hindi na eh. Mang natira na lang sa akin si Kid Reyes. Ito na, round 3. Yabang! Pinagmamayabang pa niya, grande daw yung kasal niya. Kala mo naman nakaka-impress. Putang ina mo, hindi mo naman papakasalan si Ann kung hindi mo nabuntis. Ay, tang ina, grabe naman yun. Sino nakapanood na ng mga laban nito sa kabilang liga? Lakas, hindi ba? Bidang-bida. Angas ng mga tira. I swear, soldier soul. Putang ina ka, Eminem, magnanakaw ka ng linya. Speaking of laban niya kay Six, balita ko nag-walk out ka daw pagtapos ng laban nyo. Sa harap mismo ng mga Dabawenyo. Buti na lang yung mahal mo nasa VIP room. Kaya dun ka dumiretso. Kino-comfort ka niya habang nakayakap sa'yo. Sa bandang gilid sila nakapwesto. Alam nyo kung ano yung punchline? Hindi yun si Ann Mateo. Ay, gago. O si Gago, nangangatog na yata. Umaalog na yung baba. Unti-unti na siyang nauuga parang ngipin ng 5 years old na bata. Pero wag kang mag-alala, hindi ko ibubulgar lahat sa iyong asawa para pag uwi mo, mag-away kayo parang si Bongbong at si Sara.
Tangina. Tangina, Andy Mateo, ginawa niyang Plan B Mateo. Hindi kita masisisi, girl, kung bigla kang maging delulu. Tandaan mo na lang yung kasabihang, even your own eyes can fool you. Oo, even your own eyes can fool you. Bakit? Sino bang mga legit na fans ni Shea dyan? Aba, may mangilan-ngilan. Pero mas maraming kontra sa'yo, parang nanay lang ni Ann. Okay. Di ba tita, ayaw mo kay Shea? Streamer lang kasi siya. Gagi, nakaka-insulto. Sana daw yung sinagot na lang ni Ann, yung 60 years old na byudo. Ina. At total parehas din naman na walang laman ng inyong ulo, sulitin nyo na yung pag-OnlyFans hanggat di pa siya nagkakaroon ng cancer sa suso. Tangina. Kasi, paano kung... Parang nasabi rin ni GL pala yun yung OnlyFans sa bars niya. Pero hindi ko alam yung OnlyFans eh. Porn site pala siya. Sensya na daw nanonood ng porn eh. Biglang bumaliktad yung sitwasyon, maubusan kayo ng pera. Parehas kayong maging baldado. Mga magulang na kayo na walang kwenta. Tanging mababalitaan nyo na lang yung anak nyo nagpupunas ng lamesa habang binabanggit niya yung mga katagang. Okay na po, malinis na po. Ano pa pong iuutos nyo, Ma'am Leresa? Sino yun? Pero at least kasama niya magulang niya. Di katulad ng magulang mo, pinamigay ka lang kay Tita Nida. Sino yun? Puta, ayaw mo yung bata ka palang ginawaan ng certified na niga. Bata ka pa lang daw kasi yung pagmumukha mo mukhang magdadala na ng consummation. Ikaw lang yung kilala kong may malaking mata na hindi nakaranas ng supervision. Okay. At yung lolo mo nagpaaral sa'yo, nakakaawa. Meron siyang apong tanga. Kakaantay niyang makatapos ng abugas siya. Ayun, abo na siya. Tangina. Ina mo. Hayop ka. Hindi to yung EJ na classic na inaasahan yung maging laugh trip. Binabalaan kita, Shea. Higpitan mo yung kapit dahil wala rin mangyayari kahit umawat pa si Arik. At sisiguraduhin ko, lahat ng magre-react sa bahaging to hindi makakaakyat ng langit. Eto na yun. Sa mga batang nanonood, Ito na yun, ito yung parang grabe para sa akin. Ito yung parang, puta ko may higit pa sa horrorcore. Idodura ko muna to. Ito yung horrorcore eh. Ito na yun. Grabe yung EJ dito. dyan, para sa sarili nyo tong kaligtasan. Panoorin nyo kapag tulog na magulang nyo tapos yung volume pakihinaan. Kasi malaki daw yung... Sa mga bata na nanonood, etong clip top o yung napapanood nyo mapapanood nyo, ito ay part lang ng battle o art o pag-acting o drama at hindi ito totoong buhay. Okay? kitaan sa live. Yan yung aking nabalitaan. Pues magla-livestream din ako ngayong gabi. Sa dark web nga lang. Mas malala pa to sa Visconde at the Sir Corbito. Dahil pag inatake ako ngayon ng PTSD, patay tong Shea dito. Wala akong ititira. Miski isang ongki ko, unti-unti kayong malalagas parang pamilya Aquino. Babatiin ko yung nanay mo ng magandang gabi, Maria Luisa. Sakto yung bahay nyo, hindi nakakandado. Gigilitan ko siya sa may lababo habang naglilinis siya ng plato. Sasaksain ko ng maraming beses sa tiyan, likod, binte, tsaka braso para mas marami akong butas na papasukan kapag tinitigasan na ako. Wala akong pake! Woo! Grabe. Ano to? Panoorin nyo to na nakapikit. Imagine nyo yung sinasabi niya. Wala akong pake! Grabe. Kahit may batang umiiyak pa, tatalsikan ko pa yan ng tamod parang ginawa ni Tekla sa anak niya. Gusto nyo bang malaman kung paano tumatakbo yung sex life ko? Pakibinyagan nyo na yung bata na mahugasan na yung flashlight ko. Tangina. Wala akong pake, di ako makikinig sa kung ano man subalit bagamat at datapwat. Ginagawa ko to mag-isa ng walang halong kasabwat. Tututukan ko pa yung asawa mo ng matalim na panaksak. Mamili ka, papatayin ko to o kakantutin mo yung sarili mong anak. Nako. Sobrang dark na neto. Sa pelikula ko lang to actually, naririnig ko siya, pero kung imagine mo, sa pelikula mo lang siya napapanood. Grabe to. Parang, ayun nga, tulad sinabi ko kanina,
Para pinakita ni EJ na ako yung karma ni Shay. Grabe yun. Pati yung kapatid mong si Moy, tsaka si Ann, sabay-sabay mabibiyak. Hindi ko to malilimutan dahil yung gamit ko itak. Ginagawa ko ang lahat ng to habang ako'y umiiyak katulad ng ginawa ko sa mga pamilya na pinatay ko sa Iraq. Wala akong pake. Kahit yung mga loyal fans ko ay nasusuka dahil wala naman tong pinagkaiba sa ginawa mo sa anak ni Pukuda. Okay. At pagkatapos nun, siguradong ikay matataranta. Magpapakita pa ako sa harap niya habang iniiyakan yung pamilya niyang nasalanta. Kahit pwede kitang patayin, wala pa rin akong gagawin sa kanya dahil mas masaya kapag nakita kong nagpapakamatay ka. And that's closed casket. Beyond recognition. Ayoko na ng mga tawanan. Sawa na ako sa ganyang feeling. Yung komedyante na persona, hindi ko na yan mithiin because I have lived long enough to see myself become a villain. Lumampas na ako ng linya. Eto ba yung gusto nyong anyo? Ang nakakatakot nga lang dyan, eto na yung totoong ako. Ako na nagpakakontrabida dahil di mo maayos na nagampanan yung papel na yan at ikaw na yung ginagawa kong bida nang malaman mo kung gaano yan kasarap sa pakiramdam. Grabe. Napansin ko lang dito, parang na-predict din ni Shay ito eh. Yung kay EJ Power, yung ginawa sa kay Pukuda. Pero kahit sabihin natin na-predict na may na-predict na sulat si Shay dito, grabe pa rin kung paano dinideliver ni Shay itong round 3. Kung paano siya maging masama. Kumbaga putang ina, dark humor god? Hindi eh. Puta, mas malala pa sa horrorcore to. Grabe to. Saka yung ganyang mga para sa akin, yung mga ganyang kabibigat na linya, para kang may tinatagong negativity sa katawan. Kung nanonood kayo ng mga anime, alam mo yung mga itim na puwersa, mga itim na usok sa katawan, parang ganyan yon. At hindi maganda sa pakiramdam niya, sa totoo lang. Ako, pag bumabatil ako, pag may mga hindi ako magandang sasabihin sa kalaban, parang ang bigat-bigat sa pakiramdam at parang araw-araw ko siyang bit-bit at mawawala lang yung bigat na yon pagkatapos ko siyang sabihin sa battle. Nakikita ko kay EJ na parang puta, ang bigat-bigat nung nasa loob niya at buti na ilalabas niya na. Sadyang hindi ko na alam kung ano yung tama at mali. Sinusulit ko na lamang yung bawat sandali. Binidyohan ko pa lahat ng pangyayari para may remembrance akong matabi at para mayroon akong pagjajakulan kapag hindi ako makatulog sa gabi. Yan yung estilo mo. Ginawa lang kitang ehemplo mula sa marumi mong utak at bunganga na walang preno. Kung pagiging kupal na imahe, yung nais mong masemento, pues mamamatay ka ng bastos na walang makukuha na respeto. Bate lang po. Kung may magre-react man dyan sa mga barakon nilatag, panoorin nyo mamaya sa judging kung paano magre-react si Sayad. Ina. Kung tingin mo hindi ito magkakatotoo, pues puking ina mo. Alam mong pwedeng-pwede itong mangyari kasi taga-QC lang kayo. Kung ayaw mong magkatotoo yung skema ko, pues pakinggan mo ko. Ilak mo lagi yung pintuan nyo sa room 706, 7th floor, building 412 ng Amariles Condo. Tangina. Gago. Tangina, sinabi yung address. Ay, nako. Sa sobrang ganda ng tawa ko, naubo ko. Naihina rin ako. Round 3, lakas nun. Pag ganun yung round ni EJ, grabe. Napakadilim, napakasama. Battle mode. Shay, pakinggan natin. Dinamay na naman si Ann para sa quick laughs, mabilis na tawanan.
Ano ba naman to? Papupuntusan na naman ba ang mga ganito na paulit-ulit na ginawa na rin ng aking ibang kalaban? Lahat buong round 3 niya. Alam niya kasing hindi totoo, kaya tapang-tapangan. Yung buong round 3 mo, pre, parang time limit sa battle namin ni Sixth Street. Gawa-gawa lang. Okay. Alam mo ba, share ko lang, na naginip ako. May washing machine, tapos parang may isang salesman na kulot. Hindi ko maalala yung pangalan. Nagpasok siya ng damit sa washing machine. Okay. Naglagay ng sabon. Okay. Paglabas, ang linis agad nung labahan. Sabay banat sa dulo, champion! Tanggal agad ang mantsa sa unang beses na pagsalang. Ito rin nananaginip. Pineflex niya kay Kalis Move. Siya'y maraming views. Puta, sabi ko, saan banda? So nagpunta ako sa chinekorank niya sa versetracker.com habang nakaplay yung isa sa background, isa sa mga laban niya. Number 1, si Sinyo. Number 6, si Shay. Sino tong nasa baba ko? Si Apex. Maglaban na kayo. Si Apex. Scroll. Di ko pa rin makita pangalan niya. Puta, tapos na mag-shoutout kalaban mo 3GS, di ko pa rin nakikita kung nasan ka. Okay. Tapos sunod kong pinlay ang probinsyano. Okay. Magmula umpisa. In fairness, 7 nalibang years ako yun. kahit paano. Saglit lang, nakita na kita. Sabi ko, okay to, ganda. Tuloy ko bukas. Chinek ko anong episode na ba. Pagsilip ko, puta, ang huling 2 linggo na. Kaya hindi ko gets but flex to ng flex ng views. Nakakataka. YouTube niya, 4K subs. Yung 1K doon, kamag-anak niya pa. Okay. Hindi bagay sa'yo ganyang banat, tanga. Nakakatawa. Saka ka na mag-flex ng views pagka chinek yung rank, isang click lang, andyan ka na, hindi yung hinahanap ka pa. King ina mo ka, para kang Dalmatian, rank 101. Okay. Tapos views tinatahol nito, masyado mong binibigyan ng props ang iyong sarili, mataas pa rank ni Tuweng kaysa sa'yo. Okay. Langya ka, EJ. Huwag ka naman, mahiya ka naman. Tigilan mo kaka-flex mo sa iba. Mas marami pang views si Batang Rebelde sa'yo, partida, underrated pa siya. Kahit sino dito, walang K mag-flex ng views maliban sa isa. Si Sinyo lang talaga. At kilala nyo naman kung sino nagpasikat sa kanya. Okay. Yung nanay ni Ann. Hindi ako credit grabber. Okay. Kala nyo ako magkiklaim? May kilala ako, ganyang rapper. EJ Power yung name. Okay. Kasi sabi niya, binitbit niya ang pangalan ng flip top sa ibang bansa. Nung laban niya kay Poison, sinabi, Hoy! 2015 pa lang! 2015 pa lang, most viewed rap battle league in the world na ang flip top. Yes. Nang di ka kasali. Okay. Kasi kami nagparami. Kaya mahiya ka, Mr. Rank 101. Ako nga never nag-claim ng ganyan kahit parte ko ng most viewed sa flip top, most viewed na 2v2 at most viewed na 1-on-1. Fuck. Bakit? Nung pumasok ka sa liga, wala naman nagbago. Dumami lang kulot. Anong binitbit flip top? Ika nga ni Zaito, tae mo supot. Tayo mo support, Iniisip ko, ba't to pumipiyok? Ngayon, alam ko na sagot. Kasi pinipilit yung boses na i-flex kahit di niya naabot. Okay. Sabi pa kay GL, sa batch nyo, ikaw ang may pinakamakapal na mukha kasi sinusumbat mo ang mga bagay na di mo nagawa. Uy, bagay sa'yo. Bumanda pabalik. Alam mo ko, kasi EJ, dapat nagre-reflect ka rin. Try mo kaya sinabi mo kay Romano, mag-rap ka sa harap ng salamin. Ay, kaso, narcissist si Tarantado. Ang maiisip niya lang ay kung gaano siya kagwapo. Tingin nga akong pogi. Alden Richards, baka Edo Manzano. Baka yung bida sa Squid Game. Lalo sa taas ng labi, pareho silang walang hati banda rito. Okay. Umiinom ata palagi ng alak dati nung buntis si Mrs. Florentino. Okay. Kasi fetal alcohol syndrome yan eh. O pwede ring lobar holoprosencephaly, no? Ay, di ko rin yun alam, guys. Gusto ko lang magmukhang matalino. Kasi sa kanta niyang Weirdo, na may 7K views after 1 year as of writing, dinidis niya yung mga bobo. Intelligent daw kasi siya. Lagi daw siya tinatawag na weirdo kasi lagi nag-iisip ng mga salita. Okay. Ulul, bakit? Alam mo ba yung pneumono ultramicroscopic silicovolcanoconiosis, ha? Tangina ka?
EJ, kung matalino ka talaga, dapat alam mo sa mga bobo, isa ka. Kasi sino dito nakakaalam kailan nagsimula ang universe? Ikaw? Di mo yun alam, tarantado. Pwedeng alam mo na dahil sa Big Bang nag-exist tayo, yung nag-cause ng Big Bang, paano? Kung titignan yung big picture, hindi nga kayang ipinta ng isip natin ang buong litrato. Supposedly, limitless ang imagination, pero ganun tayo kalimitado. Tapos mangmamaliit ka ng tao kasi may sarili kang mundo. Gago! Wala ka pa nga atang sariling bahay sa Colorado. Nagmamalaki, Earth nga, tuldok lang sa kalawakan. Paano pa kaya to? Isa ka lang tangang battle rapper na sa isa buhay hindi pa nanalo. Ako, sa 2x2, pati sa buhay, panalo. Yung kinokonsiderang GOAT ng marami, 2 beses ko tinalo. Isang ano yun isang magandang pagpe-flex ng achievement. Ayaw kong i-flex yan kasi isa siya sa mga hurado. Rap battle resume pa lang, panis ka na. Di pa kasama pera sa bangko. Achievement sa ibang eksena, pati sa iba kong trabaho. Yung album ko na pinapirmahan mo dati, dekada na, piniplay pa sa radyo. Tandaan mo, EJ, sa pangalan ka lang may power, pero pagdating sa estado, mas may power ang aking pangalan, mas enlightened pa ako. Lahat yan di mo nagawa, mag-feeling lang ang alam mo. Anong greatest of all time? Inidoro lang ang trono ng tangang to. Ayoko nagsiselfie bars, kaso minsan kailangan magganto para patunayan sa mga tulad mo na mas angat ako sa'yo sa lahat, pati sa pagbubuhat ng bangko. Ang ganda ng laban. Ang ganda ng pinupunto ni Shay sa totoo lang. Pero kung battle rap, kasi yun nga, yun yung napapansin ko kay Shay. Yung buong round niya is buong nuclear na ibabagsak niya ng buo sa kalaban. Pero kay EJ Power kasi, every line, every 4 bars, at mas makate, mas walang ya. Para sa akin, 2 and 3 nakuha ni EJ Power. Yung round 1, questionable pa sa akin. Pero 2 at 3, malinaw, EJ Power yon. Pero grabe pa rin yung Shay, hindi kumukupas. Hindi kumukupas yung Shay. Sana bumatil pa ulit siya. Sana mangyari na yung Shay Abra, Shay Apex, sana mangyari yon. At si EJ Power, ang gusto kong makalaban ni EJ Power, ito gago to alam ko mapapanood ni EJ to. Sinabi niya sa akin, akala niya ako makakalaban niya sa out. Tain na mo, EJ, may gusto ka sabihin sa akin, gago ka. Pero sa ngayon, ayaw ko kalaban si EJ. Nakikita ko siya as isang, napakalakas na halimaw. At hindi ako ganun. Kasi hindi ko kasi kaya sa ngayon hindi ko kaya yung ginagawa ni EJ Power. Pero na-appreciate ko siya. At galing na galing ako sa ginagawa ni EJ. Nagulat lang ako nung sinabi ni EJ na kala ko ikaw yung makakalabang ko. Kala niya ako. Ikaw EJ may gusto ka sabihin sa akin tayo na mo Hindi, pero ayun. Grabe yung EJ Power na to. Grabe to. Ako kung papipiliin ako ng sino makakalaban ni EJ Power, gusto ko Beatroom. EJ Power versus Beatroom. Or EJ Power versus Sergenio. Magandang laban din yon. Shay para sa akin, Shay Abra, sana mangyari na. Shay Apex, baka sa ibang liga. Pero Shay Abra, sana mangyari na sa flip top. At grabe yun. EJ Power 23. Pakinggan natin yung mga hurado. Grabe. Kita nyo yung kung paano maging isang MZ si EJ Power pag wala na yung battle. Makikita mo sa kanya na character lang yung ginawa niya. Napakasama talaga nung 2 at 3 na part ni EJ. Pero yun ay, sa mga nanonood, yun ay parte lang ng character. Hindi si EJ, hindi si Florentino yon o yung tunay na si EJ. Yun ay EJ Power na ibang character. Kumbaga, naglabas pa siya ng, kumbaga, nag-Super Saiyan 3. Pero lahat ng narinig nyo dito ay may iwan dyan sa video na yan, sa stage na yan. Pero pagbaba niyan, hindi nila sinabi yun. Round 15, day 1. Shay vs. EJ Power. Mag-iayos pang beses. Ang lakas pa ng boss ni Enigma, day 1 kasi ito Diba, Tomodo, okay. Day 2, wala ng boses. Para sa kanilang pareho. Di naman siguro gasgas sabihin na yun yung mga battle na padalo tayong lahat. Totoo, boss, totoo.
ang boto ng Murado, 5-0, magigay para kay EJ Power. 2-3 EJ. Sana bumatil ka pa, Shay. Tangina. Grabe yung ano eh. Grabe, so isa si Shay sa magaling sumilip ng punto. Kumbaga, kung hindi mo siya titignan as per punchline, yung pinakabuod, ang ganda nun. Ang ganda ng mga pinupunto ni Shay. Eye-opener din para sa mga kalaban. Thank you. Shea.com sa 747. Shoutout sa magina ko yun. Jonah May Eliana. Shoutout sa The Accents Clothing. Sa mga tropa sa Colorado. Hiraya Battlegrounds. Ito. Gusto ko pakinggan yung judging ko eh. Overall performance ko siya binoto. Para sa akin, grabe yung karakter na ginawa ni EJ Power. Horrorcore na yung image na pinapasok niya sa utak ko sa bawat ginagawa niya. Ako, hindi ako pabor sa mga ganong angle kasi parang hindi maganda sa tenga ko. Pero, opinion ko yun. Pero, sa labas ng battle rap, para sa akin, ang lakas nun. Sa labas ng opinion ko, ang lakas nun. Grabe yun, parang nakita ko na sinundo si Shay ng kamatayan. Parang gano'n. Ito yung karma niya, ito yung sundo niya. Pinakita ni EJ Power na putang ina, ito yung masamang ikaw. Ipapakita ko sa'yo. Para sa akin, ayun, overall, mas nakuha ni EJ yun. Grabe karakter niya, ang galing. Okay, overall ako dito nung live, pero ngayon sa akin 2-3 talaga. Yun, sulit yun. Napaka-solid ng laban na yun. Parang nangyari, EJ na bago, tsaka Shay na nagbago. Parehas lang yung madiin na sulat. EJ na bago, EJ na nagbago. Kaso sa magkaibang atake sila, doon mo makikita sa magkaibang atake na natili si EJ sa pagiging dark. At si Shay naman sa mabibigat na punto lang din. Pero yun, gaya sinabi ni Shernan, bumalik kay Shay yung ginagawa niya dati. At yun, para sa akin, nakuha ni EJ yun at props sa nilang dalawa kung paano nila palitang kinukuha yung crowd na ibang klase. Pistol here, EJ versus Shay. Binoto ko si EJ. Pero honestly, may part sa akin na parang gusto kong iboto si Shay kasi feeling ko sumakto yung round 2 ni Shay dun sa round 2 ni EJ. Okay. Tapos nag-repeat ng angle si EJ sa round 3. Pero kasi iba eh. Yung kahit may ganong senaryo na nangyari sa battle, sumusuntok pa rin si EJ. Kumbaga sa bilang ng dami ng suntok, lamang si EJ, tapos nakadagdag pa sa akin yung part na parang may mga speech siya na nakakalimutan niya sa kalagitnaan. Although hindi naman siya choke, pero parang makikita mo na nahihirapan siyang i-deliver yon. Okay. Unlike kay EJ na sobrang linis ng performance niya. Yun, ayun lang naman yung nakita ko. EJ, hindi siya ganong kalaking lamang. Yun. Ito, horrorcore. Lakas. Ganda naman laban na yun. Pero yun, dahil halos pareho naman sila gumamit ng dark humor at shock value. Pero yun, dahil parehas yung atake nila, binasi ko yung laban sa kung sino yung mas marahas, mas brutal. Para sa akin, all three rounds talaga, EJ Power. Pero yun, ganun pa man, grabe, pinakita ni Shay, props pa rin sa kanya. Pero yun, kung by points, mas lamang talaga si EJ para sa akin. Pero solid battle, props sa kanilang dalawa. EJ Power. Isang judge. Yun, binoto ko si EJ Power, round 1, round 2, dikit lang, pero binigay ko pa rin ng konti kay EJ. Kasi para sa akin yung mga setup ni Shay, parang medyo mahaba pa. Tapos yung kay EJ, parang para sa akin mas effective. Tapos round 3, binigay ko na talaga kay EJ kasi parang in character talaga siya, parang very convincing yung mga pinagsasasabi niya. Tsaka, basta sa akin, trip na trip ko yung round 2 niya, kaya binigay ko kay EJ. Ayun. Congrats kay EJ. Putang inang EJ to. EJ, tarantado ka putang ina mo Bati tayo. Okay. Bosher na, no disrespect po. Pero baka po sa susunod pwedeng i-explain nyo rin kung bakit malakas yung mga linya. Gusto rin po kasi namin malaman yung perspective nyo bilang battle rapper. Bakit po para sa inyo epektibo yung ibang linya tapos yung iba hindi? Ano po ba yung dahilan kung bakit may mga linyang malakas at yung iba hindi gaanong tumatagos? Yun lang po, more power to you po. Ako kasi, para sa akin, may mga linyang hindi effective. Para sa akin, parang hindi siya tumatama. Although, ang lakas-lakas naman niya, pero parang wala siyang impact. May ganun kasi.
may ganun kasing linya. Ang ganda pero parang walang impact. Pero tulad ito, yung halimbawa nito EJ Power at Shea. Puta, ito yung mga on point na ang lakas-lakas talaga. Di ba, itong request mo susunod, pagbibigyan natin to. Actually, ginagawa ko na to sa ibang reaction video. Ang dami ko na reaction video dito. At na-explain ko na rin naman. Pero thank you pa rin. Masarap pakinggan ng kakupalan kaso tinuli na ako ng panahon. Tito Sharon, na parang nasobrahan mga react mo kay Beat. Haha, idol kita since day one pero OA talaga react mo kay Beat. Haha. Kumpara sa rounds ni GL, ang lame mo. Haha. Gets ko naman, nakapusta ka pero sana tanggapin mo din na malakas lane ni GL. Puro ka okay alam nyo, na-appreciate ko lang yung kakupalan ni Beatroom kasi iba yung tingin ko kay Beatroom, hindi dahil nakapusta ako sa kanya. Sobrang na-appreciate ko nga si GL Kumbaga, parang yung 2024 kasi parang panahon ng kakupalan At the same time, si GL, may ginawa siya kakupalan nun na sabi ko nga, parang hindi ako sanay. Noong 2024 talaga parang umangat yung kakupalan. Kaya mas naano ko si Beatroom sa laban nila. Pero, ayun. Opinion mo yan and okay lang yun. Sa mga magpapabate, huwag kalimutan lagyan ng pangalan tagasan. Siyempre, i-comment nyo na rin kung sino yung gusto nyo gawan natin sa susunod na reaction video. Hanggang dito na lang to. Mag-iingat kayo palagi. Magandang araw.